Kinailangan kong magtrabaho dahil naiinis sila mama kapag nasa bahay ako. Mga ka-stories, hindi lahat ng anak gustong lumayo sa magulang. Minsan, tinutulak lang kami paalis nang hindi nyo namamalayan. Bata pa lang ako, alam kong hindi ako paborito. Bunso ako, pero hindi ako yung tipong inaalagaan at tinatabihan. Mas paborito nila si Kuya Varsity, guwapo, matalino. Ako? Tahimik, average lang, hindi marunong magmaang-maangan para mapansin. Tuwing nasa bahay ako, palaging may reklamo si mama. Ang bagal mo. Ang tamad-tamad mo. Wala kang silbi. Minsan niya, kahit naghuhugas ako ng pinggan, tatawagin niya ako para lang sabihing maliraw ang paghugas ko. Kung nakikipagkwentuhan ako kay tatay, bigla niya akong sisigawan ng, umalis ka nga riyan, istorbo ka. Parang sobra ang inis niya sa bawat paggising ko. Umabot sa puntong natuto akong huwag huminga ng malakas, baka kasi mainis na naman siya. Hanggang sa isang tanghali, habang naglilinis ako ng sala, narinig kong sinabi ni mama sa kapitbahay, kung alam ko lang na ganyan yang anak kong yan, sana hindi ko na lang ipinanganak. Mga ka-stories, dun kumunot ang buong kaluluwa ko. Para akong ginutay-gutay sa loob. Gusto kong sumigaw, mama anak mo ako, pero nanahimik na lang ako. Kinagabihan, kinausap ko si tatay na gusto kong magtrabaho na kahit first year college pa lang ako. Ang sabi ko, para makatulong. Pero ang totoo, gusto ko lang magkaroon ng dahilan para makaalis sa bahay, dahil para akong salamin doon, lagi nilang gustong basagin. Nagtrabaho ako sa fast food. 16 na oras nakatayo, nagsiserve ng burger at meaty, kahit umiiyak na yung talampakan ko at namamaga na yung kamay ko. Masaya ako roon, kahit napapagod, kasi sa unang pagkakataon, walang nagagalit sa simpleng pag-iral ko. Kapag uwi ako, late na. Tulog na sila, kaya hindi ko na kailangang marinig ang nakakainis kali. Sapat na yung ramdam kong mas panatag ako sa sahig ng staff room kaysa sa sarili kong kwarto sa bahay. Nagtapos din ako ng pag-aaral, hindi dahil proud sila, kundi dahil pinilit ko kahit mag-isa ako. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako pero hindi na dahil kailangan kong tulungan sila. Kundi dahil natutunan kong mahalin ang sarili kong kay tagal nilang pinandidirihan. Minsan iniisip ko, kung uwi ako at yakapin ko si mama, sisigaw pa rin kaya siya at sabihing istorbo ako. O baka huli na ang lahat, dahil nagtrabaho akong mabuti hindi para magtagumpay kundi para makalayo sa tahanang hindi ako kailanman tinanggap.